demensya ay dulot ng pinsala sa mga selula ng utak na nakakaapekto sa kakayahang makipag-ugnayan. Maaaring magmula ito sa mga sakit tulad ng Alzheimer's, head injury, stroke, mga impeksyon, pati na rin mula sa mga kondisyon tulad ng Huntington's at Parkinson's. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko ay ang pagkakaiba ng Alzheimer's disease at demensya. Ang demensya ay hindi isang sakit. Ito ay isang grupo ng mga sintomas na nakakaapekto sa pag-iisip, memorya, paghatol at kakayahang makisalamuha na sapat na malubha upang makaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Ang Alzheimer's disease ay isa lamang sa maraming sakit na nagdudulot ng demensya. Mild cognitive impairment ay hindi katulad ng demensya. Ito ay may kasamang bahagyang problema sa memorya at pag-iisip na hindi gaanong nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, maaari itong humantong sa demensya. Sa ibang pagkakataon, maaari rin itong bumuti. Bagamat ang demensya ay kadalasang nangyayari sa mga taong lampas sa 65 taong gulang, maaari ring magkaroon ng early onset dementia ang mga nasa edad 30, 40 at 50. Bagamat ito ay bihira, mas mahirap itong matukoy dahil maaaring mapagkamalan itong stress o depresyon. Ang stress at depresyon ay maaaring magdulot ng problema sa memorya at kalituhan na kahawig ng demensya. Ito ay tinatawag na pseudo-demensya at nawawala ito kapag nagamot ang pinagbabatayang kondisyon sa kalusugan ng isip. Kaya napakahalaga ng maagang pagsusuri. May tatlong yugto ang demensya. Sa unang yugto, may banayad na pagbabago sa pag-iisip at sa personalidad. Sa ikalawang yugto, tumitindi ang kalituhan, nagkakaroon ng pagbabago sa ugali at nahihirapan sa pang-araw-araw na gawain. Sa huling yugto o late-stage dementia, may matinding pagkawala ng memorya, pagkawala ng pisikal na kakayahan at ganap na pagdedepende sa iba. Isa sa mga maagang senyales ng cognitive decline o pagbaba ng kakayahang mag-isip ay ang paulit-ulit na pagtatanong o pagkukwento ng parehong bagay. Bagamat nakaka-frustrate ito, mahalagang tandaan na hindi ito sinasadya ng inyong mahal sa buhay. Ito ay dulot ng sakit. Minsan, alam nila na naikwento na nila ito. Iparamdam sa kanila ang dignidad, kilalanin sila at bigyan ng mga gawain na makakapaglihis ng kanilang atensyon. I-redirect sila ng may pagmamahal at ipakita ang respeto. Kahit nakaka-frustrate ito para sa inyo, nararamdaman din nila ito. Mahirap para sa kanila. Walang sino mang gustong maging makulit. Ito lamang ay dahil sa paghina ng kanilang short-term memory. Kaya maging mahinahon tayo. Magbigay tayo ng pagmamahal, atensyon, at isang tabi muna ang sariling damdamin upang mapanatili ang kapayapaan at dignidad ng iba. Ang paminsan-minsang pagkalimot dahil sa pagtanda o stress ay normal. Ngunit ang pagkalimot na dulot ng demensya ay lumalala sa paglipas ng panahon at nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Kapag ang pagkamalilimutin ay nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay, kailangang magpatingin sa doktor. Kapag ang inyong mahal sa buhay ay na-diagnose ng demensya,
Mahalagang matuto kayo tungkol dito. Maraming resources sa komunidad tulad ng Alzheimer's Society programs, mga programa sa simbahan, support groups, online platforms at iba pang organisasyon tulad ng A Rose for Grandma Wellness Hub. Paano makipag-usap sa taong may demensya? Mahalagang malaman na kahit may demensya na ang isang tao ay hindi nangangahulugang hindi na nila tayo nauunawaan. Depende ito sa yugto ng sakit. Para sa mga taong nasa mas huling yugto ng demensya, mahalagang magsalita ng malinaw at tuwiran. Makipag-eye contact, bantayan ang inyong body language. Ipakita sa kanila ang respeto at dignidad. Huwag silang talikuran. Magbigay ng simple at direktang mga tagubilin at 1 o 2 pagpipilian lamang. Higit sa lahat, ngumiti, maging magiliw at huwag hayaan na demensya ang maging sentro ng inyong pag-iisip. Kausapin sila tulad ng ibang tao dahil buo pa rin ang kanilang damdamin. May iba't ibang paraan para tugunan ang mga pagbabago sa ugali ng mga taong may demensya, tulad ng pagkabalisa, pagkakaroon ng hallucinations at pagbabago ng mood. Mahalaga ang pagtukoy sa sanhi. Ang kapaligiran ba nila ay maingay? Napakainit o napakalamig? May sakit ba sila o di kaya'y gutom? Ang pag-alam sa sanhi ay napakahalaga upang mabilis na matugunan ang sitwasyon. Maging mahinahon at mabait. Iparamdam na nauunawaan natin sila. I-redirect sila sa mga aktibidad na gusto nila. Iwasan ang pakikipagtalo. May mga pagkakataon na maaaring gumamit ng gamot na nireseta ng doktor para sa pagbabago ng ugali. Kapag ang paglalagalag ay naging issue sa inyong mahal sa buhay na may demensya, mahalagang gumawa ng ilang mga hakbang sa kaligtasan tulad ng pagpapalit ng mga kandado, paglalagay ng mga kamera sa paligid ng inyong tahanan, pag-iwan ng mga pasilyo na malinis at maliwanag upang maiwasan ang pagkadapa, pagsusuot ng mga medic alert bracelet, paggamit ng mga tracking device at pagpaparehistro sa kanila sa Alzheimer's Wandering Registry. Mahalaga rin na ipaalam sa mga kapitbahay o pulis ang inyong sitwasyon. Magbigay ng mga aktibidad at distraksyon. May mga maling paniniwala tungkol sa demensya. Tulad ng bahagi daw ito ng pagtanda. Matatanda lang ang nagkakaroon nito. Nakakahawa daw ito. Ang katotohanan, hindi ito normal na bahagi ng pagtanda. Hindi ito nakakahawa at hindi lang matatanda ang naaapektuhan. Kahit mga taong 30 anyos lamang ay maaaring magkaroon nito. Ang stigma ay may mga negatibong epekto sa mga taong may demensya at sa kanilang mga pamilya. Maaari itong magdulot ng emosyonal na sakit, kahihiyan, pag-iisa, pagtaas ng stress ng tagapag-alaga at pagkaantala sa paghahanap ng maagang pagsusuri. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pampublikong edukasyon upang mapataas ang kamalayan, pag-unawa at suporta sa mga taong may demensya. Maaari bang maiwasan ang demensya? Ang simpleng sagot ay oo, sa ilang mga kaso. Ayon sa pag-aaral, maaaring mabawasan ng malaki ang tsansa sa pagkakaroon ng demensya hanggang 50% sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng tamang pagkain, regular na pag-ehersisyo, mental na pagsasanay, tamang pamamahala ng stress, sapat na pahinga, pakikisalamuha sa iba,
pati na rin ang pagkontrol sa diabetes at mataas na presyon ng dugo. May gamot ba para sa Alzheimer's disease? Oo, mayroon. Ngunit wala pang lunas. Nakakatulong lamang ito sa pagbabagal ng sintomas. Kaya napakahalaga ng maagang pagsusuri. Mahirap ang pag-aalaga sa taong may demensya. Isa itong malaking responsibilidad. Sa araw-araw, ikaw ay nakabantay ng halos 24 oras. Nakakapagod, nakakalungkot, at nakaka-overwhelm. Bilang caregiver, kailangang alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi ito opsyon. Ito ay nararapat. Hindi ka nakakapagbigay sa iba kung lobat ka na. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay pag-recharge ng ating kalakasan. Maaaring dumating ang panahon kung saan kinakailangang ilipat na sa isang pasilidad ng pangangalaga ang ating mahal sa buhay na may demensya. Mahirap itong desisyon at madalas may kasamang guilt. Tandaan na ang kaligtasan at kapakanan ng inyong mahal sa buhay ang pinakamahalaga. Isama sila sa pagbisita ng mga facility upang makahanap ng pinakaangkop sa kanila. Higit sa lahat, manatiling konektado. Bisitahin sila at iparamdam na mahalaga sila. Ang musika at sayaw ay nagbibigay saya sa mga taong may demensya. Nakakatulong ito sa social connection at ehersisyo. Ikinararangal kong maging bahagi kami ng Alexis Lodge sa Dancer Not Dementia, isang dokumentaryo na nagtatanggal ng stigma sa pamamagitan ng sayaw. Mapapanood nyo ito sa YouTube. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko ay tungkol sa tamang oras ng paglipat ng mahal sa buhay na may demensya sa isang pasilidad ng pangangalaga. Bagamat mas mainam ang tahanan, minsan hindi na ito natutugunan ang pangangailangan ng taong may demensya. Ilan sa mga dahilan ay safety risks, wandering, fire hazards, hygiene issues, at kakulangan ng stimulasyon. Ang paglikha ng isang lipunang may malasakit sa mga taong may demensya ay nakasalalay ng malaki sa bawat isa sa atin. Ang edukasyon, kamalayan, respeto at dignidad ay mahalaga. Ang demensya ay hindi lamang sakit ng isang tao o pamilya. Ito ay sakit ng komunidad dahil lahat tayo ay naaapektuhan. Kapag nararamdaman ng mga pamilya ang suporta, mas nagiging bukas sila sa maagang diagnosis.